Marami pong na-curious dun sa huling post ko and hindi ko po alam talaga kung paano ko ikukuwento sa inyo kasi ang gulo-gulo pa rin po ng utak ko. Hanggang ngayon, nagtatanong pa rin po ako paano nangyari yun. Okay naman siya, malakas naman siya. So, sa lahat po nagmamahal kay Heart Heart, wala na po siya. Sa mga nakasubaybay po sa amin, alam niyo po yung naging sitwasyon ni Heart. Rescue dog ko po siya. And 2 months old pa lang po is tinamaan na po siya ng iba't ibang sakit, iba't ibang blood parasite. Pinakamatindi na nakalaban ni Heart is yung distemper. Gising anak. Gising, gising. Gising na si Heart. Gising na si Heart. Heart. Laban anak ha. Dito lang si mami mo. Mga kapatid niya, nanay niya namatay dahil sa distemper. Siya lang po yung nakasurvive. Kung nasubaybayan niyo po yung journey namin ni Heart, makikita niyo po talaga na sobrang brave ng batang yun kasi gusto niyang mabuhay. Gusto niyang lumaban. Pero, netong huli, kahit po malakas siya, nakikita natin na malakas siya, kumakain siya ng maayos, malikot siya. Ang naging problema po, hindi na po talaga kinaya ng katawan niya. Kaya kahit si Heart po, gusto niya lumaban. Hindi na po talaga kinaya ng katawan niya. Sinabi na po yan sa akin ng vet, umpisa pa lang po, bago ko iuwi si Heart dito, na maging ready ako. Kasi kahit po nakasurvive si Heart, hindi na daw po magiging normal yung buhay niya. Katulad ng iba kong mga anak. Hindi na po magiging ganun kahaba yung lifespan niya. And araw-araw po, pag tumitingin ako kay Heart, nire-ready ko yung sarili ko. Akala ko, okay na po ako. Ready na ako. Kasi yun naman yung mangyayari kay Heart. Lagi ko iniisip, umaba yung buhay niya. Dapat po kasi this December, 2 years old na po si Heart. So imagine kung gaano po katagal yung nilaban ni Heart. Sa sakit na distemper na yun. Kapag binabalikan ko yung mga video ni Heart, nung unang dating pa lang niya sa amin, sobrang happy kid niya. Hindi tumitigil yung buntot niya kakawag. Play siya ng play. Parang lagi kong iniisip, ba't nagkaganon si Heart? Gusto lang naman niyang maglaro. Gusto niya lang ako mabuhay. Iuwi na din po pala namin si Heart. Nandito na po siya. Pinakremate po namin siya. Isa sa pinakamasakit, yung araw po na nawala po siya. Wala po ako sa bahay na naman. Umalis po kami ni Kiwi, ni Ginger, ni Kumi kasi magsa-celebrate po sila ng birthday nila. Hindi po ini-expect ng lahat dito sa bahay na magkakaganon si Heart. Ni isa, wala. Kasi okay si Heart. Habang nandun po kami, kasama sila Kiwi and Ginger po. Tumawag po sa akin si Ate Rosbel. At wala na po ko naintindihan sa tawag niya, kundi si Heart. Ate Grisha, si Heart. Ganun lang po yung naririnig ko habang umiiyak siya. Ate, bakit? Hindi nagsisink in sa akin kung anong nangyayari. Basta naguguluhan ako. Sinasabi niya lang si Heart, si Heart. Kaya umuwi po ako agad. And doon po nakita sa CCTV kung ano po nangyari kay Heart. Doon po nag-sink in sa akin. Di ko lang po sure, ate. Ito naman, Heart. Ay, buksan mo.
Takbo ka, mabili. Ito, pagdating ko ayaw. Nagbiruan pa po si Ate Kim tsaka si Ate Rosbel. Akala po kasi nila umihi lang si Heart. Kaya nagulat din po sila. Kasi kahit ganun po yung sitwasyon ni Heart, kahit hindi po siya nakakalakad, hindi po talaga siya nagpahirap sa amin. Bang! Hindi, may gawa. Bang! Wala na akong shoot eh. Kahit ganun yung sitwasyon ni Heart, hindi po siya nagpahirap sa amin. Sobrang bait niya talaga. Ayaw niya na nagpapahirap sa mga tao dito sa bahay. Kaya tignan nyo guys, simula nung naging ganun yung sitwasyon niya, never siyang na-vet. Never namin siya sinugod sa vet. Kasi kahit ganun yung sitwasyon niya, kumakain siya, masigla siya, lumalaban siya, okay siya. Kaso po, nung araw po na yun, nung naihina po siya, hindi po nila alam na yun na po pala yung last breath ni Heart. Na-relax na po yung muscle niya, kaya siya nawiwi. Tapos bigla na lang siyang natulala, tapos tumigil na po yung heartbeat niya. Pakainin mo nga natin. Paano kakain? Tignan mo nga ako. Pakainin, gano'n ka ba? Mat, bigyan mo naman sa tubig yan. Hindi na magtitik niya. Yes, doon na po taranta yung mga tao sa bahay kasi alam na nilang nag-iba yung si Heart na tulala. Tapos dahan-dahan po is nag-i-stop na po yung twitching niya. Wait lang. Kaya si ate. Heart. Nakabahan ako. Kainin mo sa tubig sili. Heart. Ate! Mami! Heart! Excuse me! Dali natin sa akin! Diyan siya! Ayoko Uy, wala na! Heart! Yung mga bata sa taas, babantay na lang. Kung naman dito ka, hindi mami. Tinawagan ko po agad si Doc. Sinugod pa po ni Mami ni Ate Rosbel si Heart sa vet para i-revive. Pero guys, ano po, dead on arrival na nga po daw si Heart. Wala na po siyang heartbeat. Stop na po yung twitching niya. Bawal niyo nang hawakan. Bawal nang hawakan. Bawal siya makita ng mga pango.
na-declare po siya ni Doc na dead on arrival na po talaga. Tapos tinawagan ko si Doc, gusto ko malaman kung ano pong nangyari kay Heart. Explanation niya po is, dahil nga daw po sa distemper niya, isa po sa naging epekto sa kanya is nabansot siya or naging rant size siya. Pero dahil nga po nagkaka-age si Heart, tumatanda din si Heart, yung mga organs niya po is lumalaki din daw po. Pero yung katawan niya hindi lumalaki. So parang sumisikip po sa loob. Nahihirapan po yung mga organs niya na mag-function, parang ganun po yung nangyari. Hindi ko na din po kasi naintindihan yung sinasabi nito kasi iyak na po ako ng iyak. Tapos pagdating po sa bahay, 4 hours din po yung biyahe namin. Hindi ko na po nakita si Heart. Hindi ko na po siya naabutan. Tapos nung nakita ko siya, para lang siyang natutulog. Ang peaceful kasi hindi na siya nagtitwitching. Hindi kami sanay na hindi siya gumagalaw-galaw. Yung tenga niya hindi gumagalaw-galaw. And pagkakita ko po kay Heart, doon na nag-sink in sa akin na wala na siya. Bali, September 23 po, nawala si Heart. And September 22 po, nag-check po ako ng CCTV. And sobrang sakit lang po sa akin kasi nakita ko po dun, ang dami ko pang kiss sa kanya. Ang dami ko pang love sa kanya. Kinakamusta ko ba siya? Kumain na ba si Heart Heart? Kumain ba si Heart Heart? Tapos kinikiss ko siya madami. Tapos yun na po pala yung last kiss ko sa kanya. Hello, Heart Heart! Hello, Hearty Baba! Hello, nagkain na ba si Heart Heart ko? Nagkain na ba si Heart Heart? Pero pinaka masakit po sa akin, ang dami nagtatanong kung anong plano ko po sa birthday ko kasi birthday ko po is September 24. Ang gusto ko lang, mag-spend ako ng time sa mga anak ko. Hindi na ako mag-celebrate. Kaya nga po, nilabas ko din si Kiwi Ginger tsaka si Kumi kasi nga po birthday nila. Pero September 24, birthday ko. September 24 birthday ko po, inatid po namin si Heart sa huling sandali niya. Parang kinakausap ko si Heart noon na bakit birthday ko pa ikaw nagpatid? Nagwa-worry ka ba na makakalimutan ka ni Mami? Kaya ngayon ka nawala, kaya ngayon ka nagpatid. Hindi naman namin siya makakalimutan. Sobrang dami niyang tinuro sa akin, maging mahaba yung pasensya, maniwala kahit na sinasabi na ng iba, ng vet mismo, i-put to sleep na yan, hindi nakakayanin ng katawan yan, baby pa yan. Hindi ako nakinig. Kasi pag tinitingnan ko si Heart,
Lumalaban siya. Kahit masama yung pakiramdam niya, nung may December siya, nagwawag pa rin yung tails niya. Kumakain pa rin siya. Paano mo ipuput to sleep yun? Niya kapag kakain na siya. Ano yan? Me heart, me heart. Tapos daan ka ulit, daan ka ulit. Oh! Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Kaya, simula nang dumating si Art sa amin, sobrang dami kong natutunan. Mas minahal ko yung mga anak ko. Lahat sila, minahal ko lalo kasi pag nakikita ko si Art, kahit ganun yung sitwasyon niya, parang ang saya-saya niya pa din. Lagi nakawag pa rin yung buntot niya. Kahit hindi na siya nakakatayo. Magdalang niya na magalaw yung leg niya. Pero yung buntot niya laging gumagalaw. Ibig sabihin, happy siya. Kaya, alam ko masakit din po sa inyo kasi alam ko kung gaano kadami nagmamahal kay Heart. Sobrang daming nagmamahal sa kanya. Sa sobrang selfish ko nga, gusto ko lagi siyang okay, 'di ba? Lagi ko sinasabi, ayoko na mag-update kay Heart kasi ayokong mausog siya. Pati sa inyo na nagmamahal sa pinagdadamot ko na siya kasi ayokong mausog siya, ayoko may mangyari sa kanya, ganun. Kaya sobrang hirap po dito lahat tao sa bahay, family namin. Kasi kahit gaano kadami yung bagong dumating na fur baby sa amin, si Heart talaga yung bunso ng pamilya namin. I'm so happy na umabot siya ng almost 2 years sa ganong sitwasyon. And si Doc na mismo yung nagsabi na sobrang brave ni Heart. Bihira lang daw po talaga yung gano'n na yung sitwasyon, pero umabot pa ng 2 years. Sobrang brave po ni Heart. Si Doc na mismo yung nagsabi, and siguro po, and sana po, ginawa po namin yung best namin para kay Heart. Kami, buong family namin. Sobrang mahal na mahal po namin yung batang yon. Sobrang sakit po. And buong family po namin, hindi pa talaga totally ready sa gantong araw na iiwan po kami ni Heart. Pero sa positive part, iniisip ko, sinalubong na siya dun ni Ate Senki niya, ni Eng, ni Daddy Namnam, and sa heaven, makakatak makakatakbo na po siya. Yung bagay na hindi niya nagawa dito. Sa heaven, makakatakbo na siya ng malaya. Hindi na siya mahihirapan. Makakalaro niya na si Ate Senki niya. Kasama niya na si Ate Senki niya. Alam ko hindi siya papabayaan ni Ate Senki niya. Ito talaga yung definition ng run-free. Kasi pag iniisip ko na masaya si Heart, naglalaro, takbo ng takbo, wag nang wag yung tails, habang kalaro yung mga kapatid niya sa heaven, na ano po yung pain. Kaya ayoko din pong maging selfish na hindi tanggapin at hindi siya i-let go. Heart, thank you anak kasi lumaban ka ng matagal na panahon. Maraming na-inspire sa'yo. Marami kang itinuro sa akin, sa family natin. So, mag-meet man tayo next life, anak, na hindi tayo magkakilala, nakita lang kita sa kalsada, pipiliin pa rin kita. Never kang naging pabigat sa amin. Huwag mong iisipin yun. And yun lang po. Sa mga nagmamahal kay Heart, sa laging nagpe-pray kay Heart, sa mga nagsasabing inspirasyon nila si Heart, maraming salamat po. And sobrang tagal na po nang binigay na panahon sa atin ni Heart para mapasaya niya tayo. 2 years, imagine, sa ganong sitwasyon. And kung may mga fur babies po kayo na nasa battle ng distemper, hindi ko po kayo discourage. Kaya po nila yan. Alam ko na kung gaano ka-brave si Heart, ganun din po yung mga anak nyo. Punuin nyo po sila palagi ng pagmamahal. Hindi lang pag may sakit sila, yung araw-araw,
Huwag niyong kakalimutan na i-kiss sila. Huwag niyong kakalimutan na mag-I love you sa kanila. Lagi niyo silang yakapin. Kasi hindi po natin alam kung kailan po sila mawawala. Kung kailan po bigla na lang titigil yung heartbeat nila at di na po sila gagalaw. Huwag po tayong mainis kung makulit sila, ngat-ngat sila ng ngat-ngat, kagat sila ng kagat, takbo sila ng takbo. Kasi mamimiss po natin yun kapag bigla na lang silang nawala. So, yun lang. Hanggang dito na lang, guys. Kailangan ko na po din mag-move forward. Masakit, pero marami pa po tayong mga pango, mga aswang na kailangan suportahan, mahalin araw-araw. And maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ni Heart. And salamat po sa pagmamahal kay Heart. Yun lang po.